Hi guys, have a good day. So ayan guys, andito pala ako ngayon sa bakuran ng ate ko. So ngayon guys, iisa-isahin po natin yung mga tanim po niya dito sa bakuran po niya. So ayan guys, mayroon po siyang okra. And then syempre, mayroon din po siyang ampalaya na tinatawag guys. Ito talaga yung favorite ko kasi nga pampadagdag po ito ng dugo. Lalo na kung ikaw ay kulang sa dugo. So ayan guys, makikita po natin na meron pong bulaklak na yellow. So ayan guys. Ito po yun. Baka soon may bunga na tong namimitay dito guys. Na bumibitay. So and then syempre guys, meron po siyang papaya na tinatawag. So ayan guys, yung papaya po niya. So dalawang puno po ito guys. Puntahan po natin yung isa. So ayan. Ito po yung mga tanim ng ate ko guys. So ito po yung isa guys na puno ng ampalaya. So ayan, meron po siyang bunga na. So ayan, meron po siyang ibilangin po natin yung bunga. 1, 2, 3, 4, 5. So and then syempre, yung itaas is mga bulaklak guys. So ayan, napakaganda guys. Meron ng gugulayin yung ate ko kapag lumaki na itong mga papayang ito guys. Meron na siyang ha-harvestin. And then syempre guys, puntahan po natin dito sa dulo. Meron din po siyang tanim dito guys na tinatawag na tagurabonggo. Ayan guys. So ito po yung pampabango guys kapag ikaw ay magluluto ng mga ulam. So ayan. Ang tawag po dito sa amin guys is tagurabong. And then syempre meron din po siyang tanim na talong guys. Ayan, may bulaklak. And then syempre may malaking bunga na po siya. Ayan, nakatago guys. Ayan, ito po yung isang bulaklak guys. So ayan, napakaganda guys. Meron nang i-harvest yung kapatid ko na gulay. So ayan, para hindi na bumili guys. Kaya nagtanim-tanim na lang po siya dito sa bakuran niya kasi maluwag naman. And then syempre punta po tayo guys dito sa dulo. Ayan guys, ito po yung mga tanim ng ate ko guys. Ito po yung tinatawag guys na tugabang. So ayan guys, masarap ito guys kapag nagtutula tayo ng isda. So pampaasim ito guys. And then syempre kapag tayo ay nagsisinigang ng baboy, pwede rin po ilagay ito guys kasi nga pampaasim ito. Napakasarap ito guys. So ayan, ang dami ng dahon guys. Kasi nang isang araw humingi po ako dito is kulang yung dahon ito guys. Ang dami ng dahon. So ayan, fresh na fresh yung mga dahon guys. And then syempre punta po tayo sa likod guys. Ito po yung mga talong at yung okra guys. Ang tataba oh. Ang tataba yung mga puno po nila guys. So ayan. So ayan, ito po yung ang daming bulaklak ng ampalaya guys. O tingnan nyo, maliliit pa lang po siya. And then punta po tayo dito sa likod guys. Ito po yung talong na isang puno. Ang daming bulaklak doon sa baba. Ayan, ito po yung bulaklak. And then syempre mayroon pong bunga. Yung bunga niya po guys is green na kulay. And then sa baba guys, meron din po siyang doon sa baba guys, ayan. Merong bunga din po guys. Green din po yung bunga. So ayan. And then syempre guys, meron po siyang tanim dito na gabi. So ayan yung gabi guys. And then syempre meron po siyang tanglad and then agituay. So ayan. Ang dami palang tanim ng ate ko dito guys. So ayan, ito po yung ampalaya at ito yung papaya. So malapit na guys is mamumulaklak na po yung papaya. Tingnan nyo guys, meron pong umuusbong na maliliit. So ayan, punta po tayo dito guys. So ito naman po yung isang talong, meron pong bulaklak and then syempre yung bunga niya guys, green po din yung kulay. At meron din po siyang tanim na alugbati. Ayan, ito po yung tinatawag guys na alugbati. Ako, napakasarap pa naman ito guys kapag ginigisa po natin at lagyan po natin ng sardinas. So ayan, napakasarap. Ang lahaba ng tangkay niya guys, umaabot hanggang dito. So ayan. So ayan, ang haba ng tangkay guys, tingnan nyo. So umabot siya hanggang dito. So ayan, napakasarap talaga nito guys. Favorite ko ito guys kasi dalawang klase ata ng alugbate guys. May kulay, itong kulay violet, yung isa namang kulay green. So ayan.
At meron po siya ditong tanim din po siya guys na maliliit pa lang, hindi pa humaba yung tangkay. Ito po guys. So ayan, maliliit pa lang po siya. Hindi pa po lumaki yung mga tangkay. So ayan, ginawa ng ate ko ng mga protection kasi para hindi po siya masagi dito guys. So ayan, kasi minsan dito naglalaro yung mga bata kasi nasasagi kasi yung mga tanim, ayan, namamatay. Kaya linagyan ng ate ko ng mga ganito, yung protection para hindi po masira. So ayan, ito yung ginawan po nila guys ng pader. So yung ginawa nilang pader guys is yung kawayan. So ayan, para protection po ito ng mga tanim niya dito para hindi masagi kasi minsan may mga hayop na kumakain ng mga pananim. So para hindi po siya masira. And then syempre yung mga bata dito, ayan, nag-iikot-ikot sa bahay. Minsan nasasagi yung mga tanim. So ito po yun, napaka-cute po talaga yung bakura ng ate ko. Ayan guys. So ayan. Alam nyo guys, yung bakura niya is malapit niya sa bahay niya. Ito po yung bahay niya po guys. Simple lang at kubo. So ayan. So ayan, ito ginawa ng ate ko kasi nga guys, alam nyo na mahal niya yung kilo yung mga gulay gaya ng ampalaya. So mahal yung kilo at syempre nababagyuhan yung mga lugar po natin guys. Nagmamahal talaga yung kilo ng mga gulay gaya ng ampalaya. Lahat ng gulay is tumataas yung mga presyo kapag nasa salanta or nadadaanan po tayo ng bagyo. So ito yung ginawa niya na guys na strategy para hindi na po bumili. So itong gawin yung strategy or ideya guys kapag maluwag naman po yung space ng bahay nyo, gumawa ka ng ganitong bakuran. Ayan, may mga pananim para hindi ka na po bumili. Kasi alam ko guys, sa palengke, nagmamahal talaga yung gulay kapag nadadaanan tayo ng bagyo. So ito yung gawin mo guys, magtanim-tanim ka para hindi ka na po bumili gaya nito. Yung alagbati sa palengke meron itong binibenta, talong, lahat ng gulay na sa palengke po guys. So ayan, tumataas po yan kapag binabagyo yung lugar po natin. So ayan. So ayan lang po guys. Have a nice day. Good morning. Thanks for watching. Bye bye.